Today's topic, pinamagadan po natin, Gen Z. Amen. Nakakalimutan nyo yan. Sabihin natin, Gen Z. O yan. Hindi lang doon sa mga specific na edad. Everyone is Gen Z. Amen. So we will never forget this topic. It's not very complicated topic, but it is a very interesting topic that you should not forget. Okay? Alam niyo, nando kami sa training doon sa Tarlac. Narinig ko yun. Nagturo, talagang may malaki silang churches. Pero sabi niya, ang dami-dami daw maalam sa Bible, pero walang pera. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yun? Papayag ka ba? Ang dami mong alam sa Bible, wala kang pera. At ito matindi. Iba yung walang pera sa maraming utang. Pero marami kang alam sa Bible. Ibig sabihin, the execution, the operation of the Word of God should have a direct impact sa buhay natin. Say amen. Kasi you want to do many things. I'm speaking of mission here. If you don't have money, how can we operate in a mission? I am happy if all of you are able to support every form of mission, unang-unang lalo sa mismong pamilya nyo. You know why sometimes you cannot win your mother-in-law? You have less money. Say amen. Nabigyan ako ng Panginoon, pagkakataon mag-preach. Eh siyempre, binigyan ako love gift. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko sa biyanan ko, Ma, balato mo. Tuwan-tuwa siya. Sana palagi ka mag-preach. You know, there are many ways you can win people. Just pray to God that your welfare will be perfected by the blessing of the Lord. Say amen. Nuulit ko po ito. Maraming maalam sa Word of God, problemado sa pera. Ayun, lalabas na ako sa pera. Marami akong nakita maalam sa Bible, problemado sa pamilya. No one is exempted with the enemy's scheme and attack against our family. Your health, your finances, everything. You know? Pero if you don't know how to apply the Word of God for each and every battle you are in, you will lose the game. You will lose the battle. God has already uploaded everything that you need through the Word of God for you to win every battle. Naniniwala ka ba doon? And that's why you are sitting there. I do believe that our church is in a 1-1-1. This is an original strategy of our church. No, kahit tapos na yung 1-1-1, still keep doing devotion. 1 chapter a day. 1 day, 1 book a day na ang gagawin mo. Okay lang yun. Because the amount of Word of God in your heart is your great advantage of amount of power within you to win every battle. Kasi pagka binigkas mo ang salita ng Diyos, ito ang sinasabi na according to the Bible, Satan, go away from me. You are not allowed in my family. If the devil and the demons understand what you're saying, and they know that you understand what you are saying, walang laban sa'yo si Satanas. That is the reason why we want everyone, each and every beautiful souls that God has brought in this place today, please go deeper with the Word of God. Say amen. Palakpakan natin, Panginoon. We are all Gen Z. Sabihin ko na, bakit? You know the alphabet, right? A, B, C, D, E, F, G, H, I, Q, R, S, T, U, V, W, X,
Y, and Z. Now I know. Galing, ano? Pero napansin nyo, ang alphabet nag-uumpisa sa A, nagtatapos sa Z. So it is also an indication that Jesus himself said, I am the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Tama ba? But God has given me this thought of, we are the generation of Z. We are finishers. Kaya natin hanggang dulo. Amen. Say amen. So when you say, God, then I keep seeing this, sabi ko ito, Lord, itong gagamitin kong topic para hindi nyo makalimutan. We must be able to stand until the very end. If you understand what's going on in the whole world, pasikip ng pasikip, mismo sa Melbourne na nandun ako, nakita ko yung mga nakikita ko sa reels. Real, eyes to eyes. One day I will explain kung ano po yan. Nakita ko, sabi ko, this issue is really existing everywhere. Okay? So, we are all Gen Z. And I keep on looking on every sentences and paragraph I'm reading. No? Even if the last alphabet is Z, there are still sentences that can start with letter Z. Kahit dulo siya, pwede pa rin siyang umpisa. So like, zebra is running. Di ba? First letter is Z, although huli siya, pwede pa rin siyang mauna. Just a lesson as I do. Kaya ang sarap mag-devotion eh. Kung ano-ano na yung lalabas na wisdom. Para ang devotion, ay meron kang gadagat na pagkukunan ng iyong inumin na hindi mauubos kahit mag-dive ka, andun pa rin. Ganun po, pagka na-access mo, if you're able to access the wisdom and knowledge of God, there is always a greater message. Even if sometimes you read only one verse, you can make 10, 50, even 100 sermon in just one verse. Ganyan po, when your soul and the whole of you was able to penetrate the blessing of the Word of God, magugulat ka, ang sarap mag-devotion. And Satan don't want you to discover that because he knows you are armed, you are equipped. When you know many Word of God and that you are going to put into operation, merong application, doon mo siya madidipit at alam niya yun. Say amen. And kung napansin mo rin, when you read, you see between words there's a space. Diba? The dog. Pag tinanggal mo yung space, mag-iiba, magiging one word yun, magugulo. So it's sabi ng Holy Spirit sa akin, no? Siyempre, I always refer to the Holy Spirit. Sino pa mangungusap sa iyo? Even the words that God has given a space so that He will give us the ability or the chance to understand what He's saying. Tama po ba? At saka ang pangit ng walang space, you don't have time to breathe. Paano ang application nito sa ating buhay? Ang buhay talaga nakakapagod. Pag kahit na anong pangangailangan mong pera, pag binigyan ka ng bakasyon, huwag mong i-encash. I-bakasyon mo. Sabihin sa katabi mo, ibakasyon mo yan. Tapos magre-reklamo ka, wala na nangyari sa aking buhay, pagod na pagod ako. Ganun. Meron akong kilala for almost, I think, 20 to 30 years yata, non-stop, from Friday to Saturday. Walang tigil, wala siyang ginawa kundi magtrabaho. Pinagmamalaki pa niya. Pero pinaniwalaan ko siya. Dahil 30 years siyang dumadaan sa Siksaid, yung tinatanong kong building, hindi niya alam. Amen. So, kailangan tayong mag-take advantage pagka nagbibigay ng space si Lord para maintindihan na ang word niya. Okay? That is a simple illustration for us to
comprehend or understand when God wants to speak to us. Things are not in a hurry for to understand what He's saying. Hindi nagmamadali ang Diyos. Gusto ni Lord na naiintindihan natin ang Kanyang sinasabi. Tulad ngayon, may pangungusap, mayroon na namang Word of God. You are going to hear another verse or verses or even book of the Bible. I don't want you to just come here and go out and nothing happened. Loser ka. Gusto ko lalabay ka dito, matagumpay ka through the Word of God. The Word of God is so important. Sabi ng Bible, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yung Word ay ang nakasilid sa buong katauhan ni Jesus. Kaya pag magsasalita siya, parating pa lang siya, lumuluhod na yung mga legion of demons. Di ba dumaong siya? When Jesus reached the shore, immediately, the man with the legion of demons came to Him. Why? Because they know the Word was made flesh. When Jesus speaks, great things are happening. Kaya, when you hear the Word, treasure the Word. Put it in your heart. Be a doer of the Word. Kung pwede lang, talagang magmakaawa ako sa iyo, please apply mo ang Word kasi para sa iyo naman to. Most of the time, that is the missing piece. That is the missing piece of the puzzle. Why there are so many complicated issues in your life that you cannot solve because you are missing that wonderful message from the Lord that you are not doing. Okay? So, ano man ang hindi tapos, pangit tingnan. So, Gen Z, it means we must be finisher. You encountered God. God has given you a chance to know Him. You have to dig and walk as Christian, true Christians, until the very end. Eh kung hindi nag-rapture, then it is your end. It's my end. It's not yet rapture. We will just fall asleep. At least, makatulog kang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Pagdating niya, gigising ka ulit. Amen. From the book of Matthew chapter 24, this is what the Bible says. Jesus left the temple and was walking away when His disciples came up to Him to call His attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Oh. Even the investments you have prepared for your family. Investment is very important. Even the skyscraper being constructed, Guinness record, one day, they will all be flat zero. That is what the Bible says. Walang tatayo sa mundong ito. One day. Okay? Kaya na-enjoy natin. That's why everything that we have, everything what God has given us, always point on the cross. Amen. If you have a good job and you forget that God is the initiator why you have that wonderful salary, wonderful job, then you don't understand why God has blessed you. If anything that you have, you enjoy in life, do not point on the cross, you are missing the point. Dapat lahat po yan papunta sa cross. You know? Ang ganda, may farm ka pa naman No? Ang ganda ng pinatayo mong bahay, one day pala mapupulbos yun. Grabe, wala talagang permanente sa mundong ito. Tama yung sinabi mo. Walang permanente dito. Ang permanente sa mundong ito ay ang salita ng Diyos. Palakpakan naman natin siya. Everything that you are hearing, words, if bad or good, if our words being uttered, they are meant for eternal. Ba, nagsumpa ka habang buhay yun.
nag-bless ka, nag-worship ka, habang buhay din yun. So the only way you can reverse every spell, every demonic witchcraft being spelled or the enemy has uttered against you is also Word of God, that you can reverse that. Do you know that? We are on a plane, I know. The Holy Spirit told us, kami daw ni Pastora, that we are under a spiritual witchcraft attack. Habang nasa aeroplano kami. Noong na-identify ko na, sabi, bigla ako nag-shake, pumasok ako doon sa toilet ng aeroplano, doon ako nag-pray. Pagbalik ko, maayos. I know, someone is uttering for our downfall, someone is uttering for our failure. But how can someone put down what God has blessed? Tapikin mo yung katabi mo, blessed ka by default. You are blessed by default. And the Lord will not retract that because He loves you. Di ba, ang parents pa, binigyan ka ng sapatos, oy, kunin ko na nga yung sapatos na yan kasi, hindi, pag binigay mo, gift sa'yo ng Panginoon yan. Amen? Kasi mahal ka niya. Verse 3, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Tell us, they said, when this will happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age. End, Z. Z is the end. Kaya tayo, Gen Z, pang hanggang katapusan tayo. Huwag mo naman sabihin sa katabi mo na katapusan mo na. Huwag mo sasabihin niya. Masama yan. Hanggang pang katapusan tayo. Okay? In verse 4, Jesus answered, watch out that no one deceives you. Okay? If what's going on in the whole world, mga mess up na yan, always has something to do what God already told us in the Scripture. Kaya kung maalam ka dito, i-overtake mo na ang lahat ng nangyayari sa buong mundo. You can overtake the message for all the mess what's going on in the whole world. If you read the Bible, hindi ka na siya-shock. Ako hindi ako na siya-shock for what's going on here and there sa Middle East, sa South China Sea, saan man. Hindi naman ako na siya-shock kasi nga, sinabi na sa Bible. Ang tanong, alam mo ba? Doon lang nagkakaiba. But I will utter a part of the Scripture for what is coming and what is being prophesied by Jesus Himself. For many come in my name, claiming, I am the Messiah, and will deceive many. Di ba meron na rin umangkin yan? Sabi niya, ako ang anak ng Diyos. Ayan, no? Sinabi na yan. Okay, I am the Messiah and deceive many. You will hear of wars and rumors of wars. Is there any? Too much. Okay. But see to it that you are not alarmed. So I'm not alarmed. The Bible said, if you did not read, you don't know. Such things must happen, but the end is still to come. Mangyayari man yan because we are a Gen Z hanggang katapusan tayo. Mangyayari yan, hindi tayo nababahala. We're not bothered because it's already written. Nation will rise against nation. It's happening. Kingdom against kingdom. Nation to nation. Basta lang yun. Pero pang kingdom, kung minsan buong continent yun, labang sa ibang continent. Buti kung Olympics yan. No? Hindi, gera yan. There will be famines. It's happening? Yes. And earthquakes in various places. Yes. I have a friend from Japan. I don't know why they're expecting an 8+ Richter scale earthquake that can take place anytime in Japan. Paano kung linagay mo lahat doon yung investment mo? Tapos biglang talagang walang tatayo sa ibabaw ng mundong ito. Okay? Earthquakes in various places. And all these are the beginning of birth pains. Iba sabi birth pangs. So, umpisa pa lang pala yun.
Okay? Verse 9, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations before. They are being hated? Yes. Everywhere. The Bible said. Okay? We are being hated as well as believer of the Lord Jesus Christ. Tingnan mo sa opisina nyo. Pag nalaman born again ka, yan ang pinakahuli magma-microwave. Born again yan. Diba? Kung minsan gano'n na lang, mayroon pang politika. Tama? Tapos pag madadating ng bagong delivery ng bagong upuan ng opisina, yung sa yung huling i-order. Alam ko yan. Verse 10, at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Ewan ko, why? Sometimes churches to churches are fighting, my friend. I don't know. Because they don't know. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. See what they are introducing? Yung pelikula ni Satanas. Ba't ko papanood sa anak mo yun? The Bible said in John 10:10, the devil comes to steal, kill, and destroy. So if you offer, it's like you are offering your child to Satan. If you let your children access that movie, why you will do that? Okay? Kaya importante. If you don't load the Bible to your children, you will lose them. Ay mga bata, hindi ko naman sinasabing hindi madapa yan. Pero pag ang bata nadapa, alam niya saan ang north. Di ba yung compass, kahit anong ganun mo, tuturo niya yung north. Ganun yung mga bata. Ay, pag inood mo kasi, hindi ko sasabihin hindi yan madadapa. Kung madapa pa niyan, alam niya paano tumayo at alam niya kung saan ang altar. Yun ang kagandahan pag niloload mo. Yung sinasama mo lang yung anak mo sa church. Ang pakalaking bagay nun. Huwag niyong iiwan yung mga anak niyo sa bahay. Sama niyo sila sa church. Lalo na sa panahon daw. Pag hindi niyo sinama sa church, iba magsasama sa kanila. If you don't bring your children with you, somebody will bring them somewhere else. Bring them kahit makulit. Kahit yung anak mo ang may record na pinakamalikot sa loob ng church, okay lang. Mabigyan ka pa namin ng certificate yan. Verse 12, because of the increase of wickedness and the love of most will grow cold. So you see, sometimes there are many people who are easily deceived. Yeah, kuminsan, nakakapag-migrate lang sa ibang bansa, makikita mo, nagbo-borles na. Nalayo lang to, nag-borles na. Tapos, nalilito ka kung iinumin mo ang alak ko. Hindi, ba't mo iinumin yun? Kasi po malamig dito. Bakit sa Dubai ba, di malamig? Mas malamig ka sa Dubai, amen? Do you know mas malamig dito? Say amen. Kasi doon sa, kami sa Australia, maya, sinindihan na, ang init naman na. Doon pinapainit. May chimney nga si Bro Rondo. Talagang, alam mo yun sa pelikula? Talagang tuwan-tuwa ako, na-experience ng ganun. Sabi ko, uminit. Pero sa Dubai, hindi mo mapainit. Binaba mo sa 20, papagalitan ka ng flatmate. Ayaw, mas malamig dito. Amen. Tama? Doon, hindi. Magpapainit ka talaga doon. But the one, look at this. Ito ang main line ko. But the one was found firm to the end. But those who are Gen Z will be saved. Ang hina naman ng palakpak. Sabihin, bawa, kasi dahil naghihirap ka na, sige nga, sambahin ko na lang si Satanas. Siyempre, di ka maliligtas. Dapat, we must be firm with our faith. And the only power that
can bring us to the end is through the empowerment of the Holy Spirit. Please don't know, sometimes it is being misquoted. When you refer to the Holy Spirit, refer to the Holy Spirit as person. Person siya, Father, Son, Holy Spirit. Hindi siya yung parang under ng no, he is also a person. So when you talk to him, you say, Holy Spirit, thank you for today. You talk to him as person. Amen? The Lord Jesus Christ himself said, I will send the Holy Spirit. Okay? So Holy Spirit, kasama natin siya. Yung Spirit na nag-resurrect, the same Spirit that resurrected Jesus Christ from the grave is the same Holy Spirit that will resurrect us from this world. Say amen. And the same Holy Spirit that is in Jesus when He walked in this world, He is our partner, He is our model, He is a man but full of Holy Spirit. Say amen. Umupo siya doon, pinadala ng Holy Spirit. The same Holy Spirit that resurrected Him is the same Holy Spirit who will resurrect us. That must be clear to you. Oras parang nag-aantay ka, ang darating sa'yo mga alien sa kakapanood mo ng kung ano-ano. Na, ang magsusundo sa'yo, anghel. Amen. Amen. At susunduin niya, yun lang may Holy Spirit. Dapat malinaw yun sa'yo. Kaya pala ako Christian. Matagal na. Dapat malinaw sa'yo yung gospel na to. Huwag kang palito. Importante to. Lalo na ngayon. Kasi, did I say anything here that is not happening? Everything is happening. Say amen? Everything is happening. And the Bible said, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So he is repenting those who stand firm until the end, and he is preparing here, and the end will come. So dapat pala, mga enders tayo lahat. Kaya we are Gen Z. No? I just borrowed that para hindi nyo makalimutan ang message na to. Katutal, last alphabet naman, ang Z. Okay? So dapat, hanggang sa dulo, gagamitin tayo ng Diyos. Hanggang buhay ka, if God will come, and you are still alive, and I'm still alive, and we will be raptured, and if we went ahead, we fall asleep ahead of those people whom God entrusted to still live before His appearing in heaven, it's good. But we will be caught up to heaven all together. Yun po ang napakasarap na mangyayari. And it will happen whether you are atheist or not a believer, it will happen. And don't watch us when it is happening. You should look like this. Pagpataas ka, dapat tumitingin ka pababa. Hindi ikaw yun. Pag nakatingala ka, ibig sabihin, naiwan ka. Sabihin sa katabi mo, walang iwanan. Paano mo Inglesin yan? Paki-English sa mga English speaking. Don't leave me alone. Romans 10:15. And how shall they preach unless they are sent? Kaya may mga cell leaders, may missionaries, may mga sinesend tayo. Tapos sabi niya, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Kaya ang sarap pala ng may cell leader. Sino yung may cell leader dito? Itaas ng kamay. Sumigaw ng hallelujah. Do, sabihin mo, Lord, salamat, may cell leader ako. Mga cell leader, pinasasalamatan yan. Amen? Kung pinag-aanda mo siya na may merienda, okay lang yun. Kung minsan nga may demanding pang cell leader, amen? Ako, wala naman ako sinasabi, tapos may sopas pa. Okay lang yun. Pero ang pin-repair naman niya sa'yo, grabe. Amen? Sa Pasko, pasalamatan mo yung cell leader mo. Ano ang sabi ng Bible?
sabi niya kanina, the gospel must be preached and the end will come. If there are no preachers of the gospel, the agony keeps on extending. That's why we are all in a hurry, all of us, with all the resources that we have, that God has entrusted to us, must always be used for the spreading of the gospel. Kasi hanggat ang salita ng Diyos, hindi yan naihahayag sa lahat, hindi siya darating. And pahirap ng pahirap. Okay ba sa'yo yun? Yung one day, sabi niya, pag sinabi mo, Jesus, patayin ka namin. Gusto mo mabutan yun? So, let us preach the gospel. So that the Bible said, for what we read, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world, missions, as a testimony to all nations, and then the end will come. Use all your means to share the gospel. Online, Zoom, Messenger. Keep spreading the gospel. Because if we keep on waiting, paiksi na pong paiksi yan. Pasikip ng pasikip ang mundo ng lahat ng mga believer. But if you will proceed on the verses, no, ng same chapter ng Matthew 24, sasabihin nyo, the Lord will shorten the time because no one can stand for what is going to happen. Kaya we must work. We must do everything within our disposal to preach the gospel. Kahit anong paraan. Amen? Halimbawa, may ka-chat ka. Sige, meet tayo sa chat. Okay, pagbukas niya. Halimbawa, maganda ka, pero nakasulat dito yung verse. Jesus loves you. Oh, what's that? Nakapag-preach ka na. Ayun, bye. Every strategy you need to do. Sabi ng Bible, how beautiful are the feet. Tingnan mo yung paa mo. Tingnan mo yung paa mo. Alam mo, mas gusto ko na ang paa malipong basta nakakapagligtas. Kesa sa parang manicure, wala naman naliligtas. Amen. Amen. Palakpakan ang mga paang malipong pero nagliligtas. Amen? Naka-spa yung paa mo, wala man naliligtas. Gusto ko na yung parang bitak-bitak na hindi tinubigan na taniman ng palay. Ang paa, basta nagliligtas. Amen? Praise God. So, wala sa mukha yan, nasa paa yan. Nanay, wala sa mukha yan, nasa paa yan. Sabi niya, how beautiful are the feet. Hindi ba sinabi, how beautiful are the faces? Kaya wag mong pondohan ang iyong mukha masyado. Nakaka-bankrupt yan. Amen? Pondohan mo rin paa mo. Makabili nga ng on cloud in this way ko. Bakit? Para masarap pang bisyon, magaan ang aking sapatos. Amen? Pastor, sasama ako sa Italy. Anong date? Bandang November. O bumili ka. Na mag-invest ka ng sapatos na medyo pang winter. Hindi ka pwede naka-on cloud doon. Masusunugan na lampakan mo. No problem, you invest. No? Para magamit ka ni Lord sa mission. Use everything that you have so the gospel will be preached. Sabi mo sa katabi mo, wala sa mukha yan. Nasa paa yan. Gen Z. Gen Z loves process. One time I'm on devotion, God have shown me a stone with a gold in it. Nakita ba? Nakita ka na may bato na mayroong ginto. Pero isusuot mo ba yung bato? No. You need the process to extract the gold from the stone to make it a jewelry. And from stone with the gold to jewelry is a process. Say amen. And that is an awesome process. Ano ba ang mapupulot natin doon? You need a process to become valuable. Hanggat yan hindi nagiging jewelry,
hanggang yung A na yan hindi nagiging Z, hindi siya valuable. You need the entire process. So, being a Gen Z or a finisher of faith, it is the process that makes you valuable. Palakpakan natin ang Panginoon. If you are undergoing challenges, yes, because that's the only way to reach your Z. Being a Gen Z, there is a process. Susunugin ka. May sinunog ka, no? Hindi, tatanggalin yung bato. Kukunin yung gold. Process yun. Hindi yung basta gano'n lang, mahulog na lang yung gold. Hindi. Actually, sinusunog yan. Tapos may test pa kung talagang gold yan. Say amen. If you are undergoing testing with your faith, with your health, sometimes there is a testing with your family, with your finances, with your health. It's a part of the process. You are going to heaven anyway. Kung minsan, dami na mong problema. Ay, hindi ako naka-insured. Wala akong insurance. Ang dami naka-insured, patay agad. There are so many people, they insure themselves, but they aim to live longer. Amen. There's nothing wrong with having insurance. It's for the people after you die. Maganda naka-insured, yung susunod na generation. Pero lahat ng nakita ko, nag-i-insured sila, pero gusto nila yung umaba ang buhay. Say amen? Because the process makes you valuable. You know Moses? He went away from the sight of Pharaoh because he killed an Egyptian. And when the Pharaoh is about to kill him, he ran away. He exiled himself and he went to Midian. After 40 years, he stayed there for 40 years. Nag-chillax siya doon. Sabi niya, okay na ako dito. At least, walang cell group. Walang persahan. Hindi ako pipersahan mag-devotion. At least, pakatel-katel lang ako dito. Nag-asawa. Yan lang, simple lang. Lalabas lang ako. Simple life. Moses don't know that where God placed him, Sinai is just there. Hindi alam ni Moses na may tinalaga na si Lord na bush na one day makikita yung burning bush kung saan siya kakausapin. Anong ibig sabihin dito? Sometimes relaxation is a part of the process. But if your purpose is not fulfilled until the very end, your life is nothing. If you are in the moment of rest or in the moment of battle, please, I want to make this very clear for all of you. This is all part of the process. If you are undergoing challenges, problema, lagi ko itong sinasabi, no typhoon remained typhoon. All typhoons that I knew landed. Tama ba? So maglalanding din yan. Kung anong problema mo ngayon, anong mga umaatake sa'yo ngayon, meron din yang katapusan. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang Diyos na tumatapos ng lahat ng problema mo at problema ko ay ang Diyos na meron ka dito. Palakpakan natin uli ang ating Panginoon. David is a Gen Z. You know why? Everybody in Israel already terrified with Goliath. You know the story? Everybody. Even the king, Saul, can no longer stand the daily bully of this Goliath until a guwaping boy suddenly came into picture, and out of nowhere, ando si David just to win the game. You know why he's Gen Z? Tayo mo yung katabi mo, bakit Gen Z si David? When
they are about to fight, he is not saying why they have a big enemy. Itong si David, look, he did not recognize Goliath. Oh, laki mo naman. No. He is asking for the price. Sino tong, magkano ang presyo pag napatay ko itong hindi tuling to? You know, the game changer, it's because David is small and you know how to sling. The game changer is because David is circumcised and Goliath is not. He has no covenant. David found out, hindi siya tuli. Yari ka. Yari ka! Wala kang proteksyon. Ako meron. Tuli ako eh. Sige, hindi ka tuli. Alam mo na ang istorya, natomba siya. If you are Gen Z, if you are a finisher, you must be reward conscious. Parapakan mo ang Panginoon. Thus you should know that a reward awaits you. And because of that reward, you are motivated to live holy. You are motivated to serve the Lord. Not only serve the Lord, you should serve well. You are motivated to know Him, to experience God because you know there is a crown awaits you. Yung reward, after ko doon sa reward. Di ba kaya nagtatagal ka sa company? Resign ka na? Hindi, kulang pa ang gratuity ko. Amen? Ako, sa kakantay ko sa gratuity ko, umabot ako more than 12 years sa company. Pero mas matindi si Pastora, 17 years. Sa kakantay, sayang naman, nandiyan pa, pirma na naman. Why? Merong kang inaantay doon sa dulo. Tama? Kaya, mga single, kung tansya mo, hindi iyo, iwan mo na. Tatanda ka dyan. Amen? Amen? Prangkahin mo na, are you worth waiting or what? May inaantay ba ako sa'yo? Kaya naman kung babae magtanong nun. We must be reward conscious. Amen? David knows that. He is not recognizing anything. Baka magwiwis kay Satan. Ba't ko gagawin yun? Kahit naiintindihan mo yung Bible, wag mong hayaan na papanoorin ng anak mo yung pelikulang yun. I'm very bold on this. Amen? Alam mo yung tatalo sa'yo. Si David, ganun siya. He understand that his enemy has no covenant. Wala siyang proteksyon. Patay ito sa akin. Kaya tinatanong niya, price. Di ba yung price end yun? So si David himself is a Gen Z. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya pag alam mong anointed ka, dapat palaban ka. Amen? Lahat ng anointed dito, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Oh, alam mong anointed ka? Pagka ikaw, when you are saved, you are already anointed. Don't wait for my hand to touch you. I am not the anointer. You, when you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, the Bible said you are saved. And when the moment you are saved, you are already anointed. Amen? And discovering your gift is another thing. God called me with this anointing to heal people. Nakikita mo, maya-maya nagpe-pray ka. No, meron tayong hospital team dito. Talaga nagpe-pray sila sa mga hospital, yung mga malapit na matay, nabubuhay pa. Nagreklamo yung mga punerarya. Ayun, pera na, naging tao pa. Amen? Do you know that story? When the man in a coffin, and they are marching towards Jesus, and Jesus, team Jesus and the team dead, and God touched
Jesus touched the coffin and the man in the coffin made alive. And God can use you for that. Kaya si David, palaban siya kasi alam niya, anointed siya. Acts 1:8, and you will receive power. Do you know that? When the Holy Spirit comes on you, the Bible said. Ngayon, hindi ka inanoint ni Lord para maging powerful lang. Inanoint ka niya para mag-mission din. Sabihin mo sa katabi mo, mag-mission ka din. Because anything you do that has something to do with your faith is torture to Satan. When you are applying your faith, tinotorture mo ang kalaban, kaya ang sarap gawin. Ang sarap tortured ang mga demon. Ano ba nagtatorture? Si Jesus pagdating ba, when Jesus arrived, the demon said, "Are you here to punish us? It is our time. Can you please request, please, let us, give us a chance to transfer to the pigs." And the Lord said, "Okay, go." And the pigs themselves hate demons. They suicide. Alam niyo yan? Nabasa niyo na yan? Okay? So, you must exercise your faith. And your faith, when being exercised, is a complete torture to the enemy. Bombay nyo. When the enemy tries to attack your family, apply the blood of Jesus. I have this faith. I know that when the blood of Jesus is my protection. Then apply it. When you are about to be bankrupt, with your business, apply the blood of Jesus. Torture the enemy. Don't let the enemy torture you. Torture him. Torture the demons. Amen. Apply the word of God. Apply your faith. Speak the name of Jesus. Kaya nang kinakanta natin kanina, kaya tuwan-tuwa ako pag-akyat ko kanina dito, kapal-kapal ng anointing. Sa heart ko, gusto kayong lahat i-bless ni Lord. Amen. Pero wag nyo lang kantahin nyo, gawin nyo rin. Gen Z finishers. Hanggang dumating ang Diyos, kailangan ine-exercise natin ang lahat ng natututunan. Malalabas ka dito. At least meron kang 1-2% pamumuhay ko to sa isang linggo. Malamang ito yung aking panlaban. Yes, what you heard today is your complete dosage that you receive from the Word of God to energize you the whole week. Para may panlaban ka. Ang mga Gen Z, malayo pananaw niyan. Tumatapos ng process sa mga Gen Z. Amen? Hindi yun ay pagsubok lang. Nandiyan ka ba talaga, Lord? Ba't mo tatanong yan? Kung madali ang pagliligtas, if salvation is easy, why Jesus needs to die on the cross? Do you realize that? Dapat sinabi nila, everything who speak the name of Jesus will be saved. Kung ganun lang kadali, anong pinatunayan sa atin natin Panginoong Yesus? Kailangan siya mamatay. Why? Kailangan tayo mabuhay. Jesus himself is not exempted from the process so that he can save us all. Gen Zs have full view of what is in the end. Pagka finisher ka, dapat alam mo kung ganun katapusan. Kaya makinig ka mabuti. If you are under an extreme attack of the enemy, that is just a challenge. Stand up. Be who you are. Stand firm. Be strong in the Lord. Know who you are. You are actually untouchable, but sometimes many people, they don't know who they are. They let the devil touch them through their words. Siguro mamatay na ako nito. Ba't mo sasabihin yan? Wala, siguro mababankrupt na kami. Ba't mo sasabihin mababankrupt ka? Grabe, hindi kami mababankrupt. Magtatayo pa ako 5 kumpanya. Dapat life and death is the power of the tongue. Amen? What you will confess? Sabihin mo sa katabi mo, mindset lang yan. Joseph the Dreamer, another Gen Z. He already saw what is to come. He already saw that God will bless him sa dulo.
He'll become a powerful person. Lahat ng kanyang mga kapatid, they will bow down to him. Even his parents, the parents are super blessed, magbabow down sa kanya. He knows who he is. That's why, even if there is Mrs. Potiphar, sometimes we are being tempted, makalimutan mo ng Christian ka, hindi ka finisher. You are Gen Z. You always think of the end. And something, a reward is waiting, awaits you at the end. So yun ang magmamotivate sa'yo, yung mag-empower sa'yo. Kahit na pagdadaanan ko to, alam ko, sa dulo nito, tagumpay. Say amen! Magpapanggap lang akong mahirap, pero mayaman ako. Ganon dapat ang mentality natin, amen? Mukha lang akong mahirap, ngayon medyo magpupunit-punit akong damit para hindi halatang milyonaryo ako. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Nagkukunwari lang yan. Mayaman yan. Gen Z yan. Amen. Lahat ng Gen Z, sumigaw ng hallelujah. Amen. Gen Z. Gen Z ka kasi maraming umaasa sa iyo. Hello. Siyempre, kailangan mapagtagumpayan ni brother yung kanyang magpakatatag siya sa abroad, baka wala na siyang padalang pera sa atin. Dapat. Di ba? Kung hindi, yung iba, they are nasa abroad sila. Kundi lang sa kapatid ko, umuwi na ako eh. Hindi pa kasi tapos. Yung kapatid mo, gusto rin pala makatapos. Gen Z din siya. Iba nga lang Gen Z. Kung minsan, gusto mo nang mag-for good, hindi ka makapag-for good. Kasi, Gen Z ka eh. May umaasa sa'yo eh. Amen. Sabihin mo, madaming umaasa sa akin. Kaya lalo akong pagpapalain ni Lord. Sabihin mo sa English, the more my life is lengthened, the more I am blessed. Palakpakan natin ang Panginoon. When the Lord is relocating you to other country, listen very carefully. Two things you can do. It is relational and missional. I repeat this. When God is sending you to other country, don't forget who you are. Relational and missional. Ito yung dalawa mong dapat ilagay sa puso mo. You are being set because of mission. Hindi ka pumunta sa ibang bansa para magpakyut. Amen? Amen. Kasi minsan, pupunta doon, yung bansa, ando kami sa BDO, nag-update kami ng banking namin. Ayoko, pag nasa bangko ko, nakaganon ako. Alam ko, matagal. Hindi ka tulad dito, tin. Magbigay kang ID para makakuha ng ID. Pilipinas ka na. Dito, tit. Kung ganunin yung mukha mo, tit, okay na. Doon, pipirma. Pipirma kami. Tinatanong pati yung pangalan ng high school ko. Naalala ko tuloy, saan ako nag-graduate ng high school. May pipila pa palang gano'n. Sabi, that's just fine. Okay? Pero, hindi na, misan, marami nang hindi mahalaga na kailangan na lang natin palampasin. Sabi ko sa katabi ko, kita ko yung passport niya. Uy, Canadian passport. Kita ko tinatarget natin ang Toronto. Bro, taga saan ka bro? Toronto. Malapit na. Saan doon bro? Sinabi yung address. Okay. Kunin ko. Pero bro, wala na kami doon. Sabi ko, bakit? 20 years kami doon bro. Pangit doon. Binenta namin bahay namin. Umuwi kami. Dito kami sa Pampanga titira. That's why I say this. Listen to me very carefully. God is sending you to a place where you can be productive because you have a mission. Biro mo 20 years na doon,
And dami-dami kong nakikita, ang sasaya nila sa Canada. Pero siya, ang final conclusion niya, after 20 years, he realized na hindi siya masaya doon. Say amen. Makikita mo, when God position you in a place of mission, your heart is full of happiness. Say amen. Pag may itinatalaga sa iyo si Lord, gawin mo lang, hindi ka niya pababayaan. Do you believe that? Mamaya ako sasabihin ba, sinasabi ko sa inyo. Okay. So sabihin sa katabi mo, tatak Wi-Fi win ka. Sabihin mo sa kaliwa mo, tatak Wi-Fi win ka. Sa kanan mo, tatak Wi-Fi win ka. Sa harapan mo, tatak Wi-Fi win ka. Sa likod mo, sabihin mo, tatak Wi-Fi win ka. Sabihin mo sa lahat ng katabi mo, hindi ka tatakbuhin. Tama. Hindi yung makaranas ka lang ng challenge, aalis ka na sa ministry. Amen? Ito, binibigay ng Panginoon. Hindi lang sa church applicable to eh. Kahit sa trabaho, sinarmon ka lang. In-apply mo naman yung sakit ng loob mo sa bahay. Magre-resign na ako. Ang dami mo. Hindi ganon. Amen. Kung isa masermon, okay lang yan. Ang mga Gen Z, hindi yan nauuto. Sabihin sa katabi mo, hindi nauuto mga Gen Z. Because you know why? Gen Zs are certain of their future. Alam ng mga Gen Z ang kanilang future. Alam mo na kung anong katapusan ng mundong ito. Ano bang mahirap pag alam mo na? Nung high school kami, yung teacher ng umaga, siya din yung teacher ng hapon. Yung pang-umaga, hindi kami. Pang-hapon kami. Okay? Nagpa-exam ng umaga, yun din yung exam sa hapon. Nung papatapos na halos yung school year, nakaalata tong teacher. Bakit ang tataas ng grade ng panghapon? Yung pangumaga, halos hindi makakalahati. Ano mo, one time, binago ang exam. Bagsak kami lahat. Nangyari to yun. True story yun. Sabi ko, naalata. Kasi nagreklamo siguro yung pangumaga dahil nabababa ng grades. Bro, ano yung binigay kanina? Hindi naman kami nangopya, nagtanong lang. Di ba kasananan ng teacher yun? You must be certain of your future. And from this place, dapat secured ka. Okay? Kaya pagka Kristiyano ka, hindi ka dapat matampuhin. Ang modelo talaga ng tumatapos, si Jesus. Anong sabi niya? It is? Do you think the Lord Jesus Christ will say, it is finished if nothing to be finished? Okay? O, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. It is finished so that you can start and you can also finish. Through me, we will give you strength. Palakpakan natin ang Panginoon. I am about to end. Okay? Failure comes when you are already afraid. Ayan, basahin mo dyan. Even if you are not starting yet. Marami mga hindi nagtagumpay kasi takot magumpisa. Oy, paano to pagka naglingkod ako sa Diyos, di makukuha na yung ganito ko. Ang iniisip mo kasi, yung makukuha ay mawawala mo, hindi yung makukuha mo mula sa Diyos. Amen? So make sure from today, anything that is happening to you and you know you are in the right direction, pinost ko to dati, ewan ko natatandaan nyo. Direction is better than speed. Ang buhay, hindi pabilisan, patamaan ng direksyon. Ngayon, ano ang comforting message ni Lord about isa?
Listen very carefully. I don't know who you are, especially for the first time attendee, but what you are undergoing now in your life. You are not telling anyone, but actually, your pillows are already full of tears at night. And in the morning, you are properly make up. Kasi pinapakita mo, malakas ka, kaya ko to best. Strong to, ako pa. Wala namang problema magpakatotoo sa Diyos. But I tell you, if you give your life to Jesus fully, there is nothing difficult na hindi mo malalampasan. Tapigin mo ang tabi mo, finisher ka eh. Gen Z ka eh. This message is very important to establish your root. Sabihin natin root. Sinabi na ni Pastora kanina. Don't be impressed with the branch. It is not the branch that gives fruit. It is the root. And the root is the Word of God. The root is His promises. Kaya kung anong pinangako ni Lord sa iyo, pangawakan mo yun. Gumanong ka, Lord, akin to. Matagal man, listen to this, greater things takes time. Lahat ng masarap sa buhay, yung mga hinantahi. Tama ba? Magtumbling-tumbling ka tapos gumanong ka, oh. Oh. May 100 million ka na. May Prado ka pa. Kaya lang, magtumbling-tumbling ka muna. Paghihilain ka, tatapong ka, no? Akala nyo, display na lang yun. Yung process, hindi natin nakita. So yung reward nandun na. Alam mo, yung masali lang siya doon, kahit hindi siya manalo, yung lumabas ka lang doon, something na yun, nasibi mo sa buong buhay mo. Pero lahat ng tagumpay, may pinagdaanan na proseso. Ngayon, ang tanong, ito. Sino dito gusto maging Gen Z? Yung tumatapos ng malakas pa. Yung tinatawag na, finish strong. Can I invite everyone, please stand? Grabe, ang layo ng travel sa Australia. From Dubai, 14 hours. Pero the moment pag take off ng eroplano, wala nang balikan yun. Tama? Unless na manggulo ka doon. Sometimes, life is like that. The moment you took off, you will wait on your landing. When there is turbulence, can you do something? No. Turbulence in life is normal. All you hope is to land safely. Tama ba? When the steward or the announcer said, there is a life vest under your seat, sabi ko, no. I will not use that. And there is an oxygen that will, no. Walang mahuhulog na oxygen. Because I am still praying, even if I already prayed, that nothing, ewan ko kung nag-pray ka na ng gano'n. Kung sakaling ganito mangyari, ito ang gawin nyo. Sabi ko, no, I am certain. I know who I am. No accident will ever happen in this plane. Amen. But sometimes the planes are subject to turbulence. And before I boarded a plane, I learned that turbulence are normal for the airplane. Do you think the pilot will go into the plane if he don't know that the plane is not safe for turbulence? Hindi niya sasacrifice ang kanyang buhay. If you are undergoing turbulence in life, remember this, God has designed you as a Gen Z. Tatapos ka na matagumpay.
Pinapakan mo si Lord. Huwag mo tipirin. Di ba kahapon lang, just yesterday, you have a problem with your children. How am I going to raise my children? Where will I get the tuition fee of my children? And they are here. They are studying here. Okay, sabi ni Lord, no problem. Bring their children here and bring them online. Who have seen that? I did not see that. But the Lord always a solution for every dilemma in our lives. All we have is to trust Him. Sabi mo, I trust the Lord. I will trust the Lord. My life is for Jesus. He is my God, my Lord and Savior. I lack nothing. The Lord is my shepherd. Come on. I shall not want. The wealth of this world belongs to me. All favor of heaven will be downpoured over my life, over my family. I am highly favored because I am a child of God. That is non-negotiable. The best of health belongs to me. The best of wealth belongs to me. The greatest partner of my life has already ordained by God. My future spouse, my beautiful spouse, my handsome spouse, God-fearing spouse, already ordained by God. I will patiently wait because great things takes time. I know who I am. I am blessed beyond measure because I am a son and daughter of God. I am loved. I am favored. Come on, raise your hands. Just raise your hands. Whatever problem you are in, whether you are in the state of attack, you are in the state of challenges, or you are in the state of beauty of life, all of these are just a part of your process. Don't think that God is not looking on you. You are very important in the eyes of God. Don't think that God is ignoring you. Sometimes you cannot speak, but He is listening to your heart. Sometimes you think God is so far. No, He's very near. Jeremiah 33 is just a call away, and He's waiting for you. Just put your trust in Him. You command the blessing towards you because the Lord already made your lips fruitful and productive. Just speak. There's no magic word here. Just speak, and God is listening to you today. Put your trust in Him, and He'll never fail you. Close your eyes and raise your hands. Jesus, thank you. Oh, what a wonderful day. Oh, Jesus. Give your life to Him. Trust His words. You are a Gen Z of God that made strong to overcome. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Give everything to Him. Lahat ng mabigat, ibigay sa Diyos. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. Come on! I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. Come on, direct your worship to Him. What you are uttering will happen in your life. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Come on, raise your hands. You will never fail. Declare it. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Again, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. The Bible said in Psalms 121, I will lift up my eyes unto the hills, where does my help cometh from? My help cometh from the Lord who made the heaven and the earth. Kapatid, don't tell your problem to God. Tell your problem that you have God. Come on, tell your problem you have God. Come on, say it. May masakit ka, may Diyos ako. Tinuturo kita ngayon din sa pangalan ni Jesus. Come on, speak from your mouth. Speak. The Lord knows you have a problem. But what the Lord is telling you today, that God has already ordained your lips so powerfully to utter a blessing right for your life, for your children, for your finances, for your health. Come on. Come on, open your lips. Open your lips. Tell your problem. Speak to your problem. You are not allowed in my life. Speak to my sickness. You are illegal in my body. Come on. Say it. Come on. Come on. Say it. Say it. Say it. Say it. Say it. Say it. Say it.
Position yourself, not a beggar. You are a child of God. Come on. You're not a beggar. Elevate, promote yourself through how you utter words. And end up that attitude, kulang mo na lang sambahin mo ang problema. No. The problem will listen to you. And to the command of your lips, even now, the Lord can deliver you. Have that position as a child of God. Again, inuulit ko, madaling makatapos. Madaling, hindi mahirap makarating doon, basta alam mo kung sino ka. As long as you know who you are, as long as you know you are conscious for who you are, every battle in life is easy. Learn from David. He knows who he is. He's a reward conscious. Say amen. David is a reward conscious. He knows who he is. He's already asking for the prize. He's not even thinking or asking God, Lord, how am I going to bring this down? No, alam na niya. Tumitiradol ako ng oso, tumitiradol ako ng mga layon. Gagawin ko ang pagpatay na yon sa dito. You see, David did not worship the height of his enemy. He don't even recognize your problem. It's good. Let's end it here. Stop worshiping your problem. Tell your problem, you have God. Amen. Sickness. Speak to your sickness. Speak to your problem. Don't worship your problem. Don't worship your worry. Don't worship your anxiety. Don't worship your depression. Sabi mo, depression, I have Jesus in me. I command you to go out of my life. Go out of my life. You sickness, you are illegal in my body. Come on, say it. Confess. Confess mo. Sabihin mo. Tell. Speak. 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 Close your eyes. Let's do a declaration here. Repeat after me. Sabi mo, problems assigned to me, listen to me. In the name of Jesus. In the name of Jesus of Nazareth. By the power of the blood of Jesus. By the power of the cross. Listen to me, problem assigned to me. I order your departure from my life, from my family, from anything that is connected to me. I cut them off and I kick you out of my life. You are not allowed in my family. By the power of the blood of Jesus, you are completely evicted from today. In the name of Jesus, Son of the living God. Because favor is upon my family. And that is non-negotiable. In the name of Jesus. Lord, thank you for the victory you have given me today. Thank you for enlightening me with your word. That I am a generation
declaration of finisher. I will finish the race strong and healthy through the power of the cross that empowers me. No power of darkness shall be able to conquer me, because every darkness are already conquered with the light that governed me today. In the name of Jesus, this is my declaration, and I embrace this declaration from my mouth. For I know, Lord, you will listen and honor my word, because I am your child. I declare, I am sickness free. My family is sickness free. I am victorious. I am highly favored. I am successful. Everything that my hands will touch will prosper. In the name of Jesus. Blessings coming now. In the name of Jesus. Come on. Declare it. Come on, worship Him. Oh. Who will never fail. Woo. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah. Can I invite all the first-time attendee? Please come forward. The Lord loves you. Love na love ka ni Lord. You know, many people fail us, but the Lord will never do that. He loves you so much. Alam mo, kahit sa mga kalalakihan, there's no problem with guys to cry. Ibig sabihin, pag lalaki ka, umiyak ka, normal ka. Okay lang yan. But from today, the God who will wipe your tears will end every agony of your life. Listen to me very carefully. We cannot boast that we are strong now. I have many people praying for them. They want to stand. They got stroke. Dating malakas. People are fighting cancers. Many people are losing families. Some are being bankrupt. Different problem. But sometimes all of these are just a wake-up call, like what God is saying, please come. Now, lumapit ka na ngayon na. Come. And God ordained this day. God ordained this day for you to have a real encounter with Him. When you lose every ability in your life, but you still remain discontented, hindi ka pa rin kontento sa buhay mo, hindi ka pa rin nagiging masaya, I'm sure that the missing piece of the puzzle for you to have a contented life is Jesus Himself. You know, my best friend is just the opposite side of our fence. We talk at night. We play at night. We have fun at night. The next morning, nagliliwanag ang kanilang bahay. I said, what happened? Your friend died. Nabangungot daw. Namatay siya.
Simula nun, naisip ko, ang ikli pala ng buhay. Ang kaibigan ko mas malakas pa sa akin. Ang kaibigan kong malusog pa sa akin, nauna pa sa akin. God taught me that death is unpredictable. It can happen to anyone. Si Pastora, nasa Pilipinas kami, meron siyang pinag-reconcile na mag-asawa. Pinag-reconcile yung mag-asawa, dahil walay for long time. May cancer yung babae, may sakit yung lalaki. Pinag-reconcile ni Pastora, tita niya, nung nagkabati sila, nagkapatawaran, namatay na yung babae, namatay. After 2 weeks, yung sumunod yung lalaki. Inantay lang pala yung ganito. Hindi ito kawalan sa'yo. This is a gain if you give your life to Jesus. Maybe up to now, you are celebrating Christmas. You don't know why. There is more than knowing that Jesus was born. And you are always celebrating Lenten season kasi holiday. Maybe you don't know. I'm not saying this will be your last attendance in this church. But God ordained this moment for God to save you. So whatever happened, I know you came in this church for a reason. Maybe you've been person, kaibigan mo, hindi mo mapahiya. Pero si Lord ang nag-orchestrate, kaya ka nandito. Alam mo bakit? Kasi mahal ka niya. You cannot save your own life. And April 26, 1999, when I gave my life to the Lord. And since then, my life had never been the same again. And God appointed you this day. If you give your life to Jesus today, you will never regret it. Ang sabi ni Lord sa Romans 10, 9 to 10, sabi mo, mahirap ba maligtas? Actually, may chicks ako, Lord. Actually, may kalaguyo ako. Actually, ganyan-ganyan ako. Dinala ka ni Lord dito para reason. Ang sabi sa Romans 10, 9 to 10, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, sabi ng Bible, you will be saved. Hindi pala mahirap maligtas. Basta totoo ka sa iyong mga salita. No? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Pastor, ganun lang pala yun? Ganun talaga. Basta totoo mula sa iyong puso. Mula sa araw na ito, babaguhin niya ang buhay mo. Some of you, halos maubusan ka na, hindi ka makasulong sa iyong pangarap dahil sa kakasuporta mo, dahil may sakit ang pamilya mo. Tagal mo na sa UAE, di ka pa makabante dahil may pumipigil. Kasi maayaw mong harapin ang katotohanan na ang susi ng iyong tagumpay ay magmumula sa iyong tunay na pagbabago. At ito yung araw na yun. Pag tineryoso mo to, pag save ka, ibig sabihin, magiging anak ka ng Diyos. Pag hindi ka ligtas, siyempre, hindi ka anak ng Diyos. Pero ang araw na ito ay inordain sa iyo ng Diyos upang maging totoo yung pagiging, pag tumawag ang our Father, pagkikinggan kanya bilang child. Okay? Kung sino man yung sinabihan ko na halos malagas yung pera mo dahil sa kakasuporta, dahil inaatake ng diablo ang family mo, andun ako sa sulok na yan. Pupuntahan kita mamaya. Puntahan mo ako doon, pagpipray kita, separate. Sabi ng Bible, basta i-utter mo raw mula sa iyong puso, paniwalaan mo
sa iyong puso at i-utter mo sa iyong bibig na si Jesus is Lord, maliligtas ka. Okay? We will utter. So April 26, 1999, when I uttered the same prayer and God changed my life. And can I lead you? Okay lang ba? To make this happen? Can I please invite you to please close your eyes? Just close your eyes and bow down. This is a matter of life and death. This is for your salvation and the salvation of your family. Sabihin mo, Jesus, sige kahit hindi malakas, kahit bulong, malakas sa heaven yan. Sabihin mo, Jesus, I declare you the God and the Lord of my life. From my heart, I believe that God raised you from the dead. I am confident that from this moment, according to your word, sige sabihin, I am saved. I admit I am a sinner, and through the power of your blood, wash them all. Make me clean. Make me pure. From today, I will no longer be living in the darkness, because this acceptance brought me to life right at this moment. Holy Spirit, come unto my life. This body is yours, and this is your vessel for the rest of my life. Thank you for this guaranteed salvation because of my faith in you. In the name of Jesus, this I pray. Amen. Close your eyes. Let me bless you. I remove every form of anxiety, every confusion, trouble with your spouse, depression, loneliness, hatred, anger, discontentment, bankruptcy, loneliness, in the name of Jesus. Kung ano man ang ginagawa ni Satanas sa iyong buhay na nagbibigay ng kalungkutan, na pumupuksa ng iyong kasaganaan sa buhay, winawas ako sa pangalan ni Jesus. I speak life over your family, your health, your finances, your children, everything na nararapat sa iyong buhay ay matamo mo mula sa lugar na ito. Hindi kita kilala, pero kilala ko ng Diyos. Hindi ko alam kung saan ka nakatira, pero alam ng Diyos kung saan niya idadako ang iyong pagpapala. Sa pagdako mo dito, you will come out from this place. Even the very things that you are not praying for, God has already granted to you. Just accept it in your heart and have faith and trust in Him that you are already blessed beyond measure. I thank you for your presence here, and you are an encouragement. And in behalf of the whole church, I speak blessings after blessings to come upon you in the name of Jesus. This is our prayer. Amen. Maraming salamat po. God bless you all. Sige po, everybody please stand for the benediction. Sige po, pwede na po kayong bumalik. Salamat po sa inyong life. Just close your eyes.
Raise your hands. Everlasting Father, thank you for your eternal promises that never fails. You are sovereign over our lives, and we entrust to you the A to Z of our lives. Even the things that we don't see in between, you have already shown them to us according to thy word. Everyone who came here today are already blessed by default. And I do not allow any demonic power of visitation to ever hinder them for where they should be according to thy promise. Thank you for all the blessings that you have already dumpered to each and every one of us, to our household, to our company, and to everything, oh God, where we are connected. We are blessed beyond measure in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everybody say amen.